Tumayo ang lahat at ating dasalin nang sabay-sabay ang panalangin kay Jesus, ang mabuting pastol. O Jesus, mabuting pastol, masdan mo kaming nagtitipon at nagbubuni. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming pastol. Tawag mo'y tungo sa daang mapayapa at masagana. Sa piling mo, Jesus, kay siglang gumawa kay tamis humimlay. O Jesus, kailan may di mo kami pinabayaan, kailan may di mo kami tinalikdan. Sa paglapit mo, takot ay napaparam. Ikaw ang daan, buhay at katotohanan. Kung wala ka, sino ang tatagal? Butihing Diyos, anak, kahabagan mo kaming naliligaw ng landas. Isugo mo ang banal na Espiritu upang kami maging maamo at masanurin at nang ikasaya mong dinggin ang kahilingang ito. O mabuting pastol, ikaw ang tanging pag-asa. Kaming iyong pag-isahin, bayan ay pasiglahin. Akayin mo kami sa iyong kaharian, at doon ikaw ay aming sisilayan at sasambahin magpakailanman. Amen. Sapagkat ngayon ika'y pinili, iisang bayan, iisang lipi, iisang Diyos, iisang hari. Bayan umawi ng papuri, bayan umawi ng papuri. Mula sa ilang ay tinawag ng Diyos, bayan lagalan, inangkin ng lubos, pagkakailan may di pababayaan, minamahal niya kawan. Bayan mawit ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang lipi, isang Diyos, isang hari. Bayan umawi ng papuri, bayan umawi ng papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumaiyo rin. Napakaganda po ng ating pagdiriwang ngayon na mapupulot natin sa pagbasa na ang biyaya ng Diyos ay naipagkaloob na niya. At ninanais ng Diyos na magamit nito natin yung biyayang ito. Pero minsan, tayo natatakot, hanapin, tayo natatakot gamitin, pero pag ito'y lumabas, hindi lang tayo yung nakikinabang dito, pero nakikinabang ang buong sambayanan. Kaya mga kapatid, alalahanin natin ang ating mga kasalanan, ang ating mga pagkukulang, upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalani magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen.
Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong ganap ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y mapapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na yon, ang Panginooy napakita kay Solomon sa isang panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, Panginoon aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David, bagaman ako'y bata pat walang karanasan. Pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Binigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayang mong ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon, kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hinihiling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna at maging sa mga susunod pa sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, poong Diyos. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, poong Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay, kaya ako'y nangangakong susundin ang kautusan. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan.
Iniibig ko ng lubos ng utos mo, Poong Diyos. Alawin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Sa akin ay mahabag ka at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan. Iniibig ko ng lubos ng utos mo, Poong Diyos. Mahigit pa kaysa ginto, pag-ibig ko sa iyong aral, mahigit pa kaysa gitong binuli at dinalisay. Kayang tuntunin mo ang siya kong sinusunod, pagkat ako'y namumuhi sa anumang gawang buktot. Iniibig ko ng lubos ng utos mo, Poong Diyos. Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo, ya'y aking iingat at susundin ng buong puso. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Iniibig ko ng lubos ng utos mo, Poong Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya, at ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak, at sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya nung una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay sa Kanya ring pinawalang sala, at ang Kanyang mga pinawalang sala ay sa Kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laking tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng mga ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghanap ng mamahaling perlas. Nang makita ang isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Oh, may naririnig na ako sa inyo. Salamat po. Napakaganda po ng ating pagbasa, lalo't higit
yung ating unang pagbasa, habang pinagninilayan ko yon, sabi ko, kung ano yung karanasan ni Solomon na humihingi sa Diyos ng tulong, para bagang karanasan ko rin yun. Nung tinanong ako ng nunsyo, ikaw ang napili para sa diocese ng Novaliches na maging obispo. Sabi ko, ang David nun, parang si Bishop Tobias, ating Bishop Emeritus. Kaya sabi ko sa sarili ko, anong alam ko? Bakit ako? Napakalaki, alam niyo po, next to the Archdiocese of Manila, ang Novaliches na po ang pinakamalaking diocese dun sa suffragan po ng Manila. Hindi lang po sa size, sa area, pero sa dami din po ng parokya. Ang Manila po, mga 95 po na parokya. Tayo po, 73. Ang mga iba po, 50, 30, 20 plus. So ang Novaliches po, ang isa sa mga malalaking diocese. So sabi ko, tapos ako, totoo po, ako'y 19 years na pong pare. Pero 15 years po dito, sa seminaryo po ako nakalagay. Kaya talagang sinasabi ko sa Panginoon, bakit ako? Anong alam ko? Pero yun nga ang sa akin, para bagang sinasabi ng Diyos, nandyan na sa'yo yung yaman na kailangan. Hindi ko sinasabi na natuklasan ko na lahat. Pero sinasabi ng Diyos, nasa iyo na yung yaman. Kailangan lang matuklasan. Tulad po siguro ng lemon o kalamansi o kung ano man na prutas, kailangan pigain po ito. At ganun nga po nangyayari sa akin. Para akong pinipiga. Para lumabas yung kung lemonade man o kalamansi juice, kailangan pong pigain. Yung isang yaman ng Diyos na pinagkalob ng Diyos na sa akin ay kailangan matuklasan, kailangan maipalabas. Para sa akin, maniwala ako na ang biyaya ay nandyan na. Siguro, masyadong malayo pa yung halimbawa sa akin. O sabihin na natin dito, yung sa Socom. Kayo, huwag kayong titingin sa malayo, kayo yun. Dati po, wala naman po, hindi naman po ganun ka-active ang Socom, yung social communications sa mga parokya. Pero alam niyo po, dahil dito sa COVID na po, na pandemic, ang bawat parokya nga po ngayon ay nagiging active ang Socom. At yung mga dating hindi alam, yung mga dating nakatago ang kaalaman, ayan po, naglalabasan na po lahat ngayon. Kaya pwede nating sabihin, kailangan dumating pa ang pandemic para lumabas yung mga talentong ganyan. At para sa akin, patunay lang po yan na binigay na ng Diyos ang mga yaman na iyan. Minsan nga, parang hindi pa tayo makapaniwala na meron. Tulad po siguro ng sinasabing ulang talinhaga sa ating ebanghelyo. Sinasabi doon na yung lupa, ang halaga niya ay yung mababang lupa, ay walang treasure. Pero kung nalaman ng may-ari na may treasure po doon, mahal niyang ipagbibili yung lupa. Pero yun nga yung value ng lupa ay hindi doon sa lupa kundi sa treasure. At sinasabi ng Diyos, ang treasure ay nandyan na sa inyo. Nasa sa atin na po yun. Paano na lang po mapapalabas? Paano mapipiga sa atin? Hihintayin pa ba natin magkaroon ng susunod pang pandemic para matuklasan? Kailangan pa ba ang susunod na problema para lumabas? Minsan kailangan ganun. Pero sana magkaroon tayo ng sensitivity doon sa biyayang iyon na naririyan na. Ngayon,
patuloy siyang magiging biyaya kung naniniwala tayo sa kapakinabangan ng biyaya. Kung nakikita natin, uy, oo nga no, nakikinabang ako sa biyayang iyon. Oo nga no, nakikinabang yung pamilya ko sa biyayang iyon. Oo nga no, nakikinabang yung parokya sa biyayang iyon. Patuloy nating pagyayabungin. Patuloy nating pauusbungin. Kasi alam natin kung paanong pinakikinabangan yung biyayang iyon. Pero hindi po doon nagtatapos ang biyaya. Ang biyaya ay pinagkaloob sa atin ng Diyos para sa kapakinabangan ng lahat. Hindi lang po para sa Sokom, hindi lang po para sa akin, pero para sa lahat. Kaya may mga biyaya po sa inyo, nakatago po sa inyo, na kailangan mapiga para pakinabangan nyo at pakinabangan ng lahat. Pwedeng unang-una makikinabang doon ang inyong pamilya. Pero wag sana pong tumigil sa inyong pamilya ang kapakinabangan po niyan. Binigay sa atin to ng Diyos para lahat tayo makikinabang. Hindi para yung sarili lamang natin ang makinabang. Kaya nga, ang paanyaya sa atin ng Diyos, tingnan po natin ang mga biyayang kaloob sa atin ng Diyos. Ano nga ba yung mga biyayang pinagkaloob sa atin ng Diyos na napapakinabangan natin, na pwedeng pakinabangan ng ibang tao, na pwedeng pakinabangan ng isang komunidad? Tatanungin po tayo ng Diyos, paano nakinabang ang mga biyayang pinagkaloob sa inyo? Sino lamang ang nakinabang? Kayo lang ba? O ang sambayanan nakinabang po dito? Kaya magandang makita natin, tingnan natin ang ating sarili. Tingnan natin, ano nga ba ang mga biyaya, talento, galing, lakas na meron tayo? Na unang-una, tayo dapat magkaroon ng kumpiyansa dito. Pagkatapos natin magkaroon ng kumpiyansa, pagkatapos natin itong mapakinabangan, diyan po papasok yung magiging kapaki-pakinabang po ito sa ibang tao din. At makikita natin, ito po ay paanyaya na tuklasin natin lahat ang yaman na ipinagkaloob na sa atin ng Diyos. Nandyan na yan eh. Tutuklasin na lang natin. Pipigain na lang natin. Pwede nating sabihin na pang isang tao lang tong biyayang ito eh. Wala namang makikinabang dito eh. Huwag niyo pong anuhin. Huwag niyo pong maliitin itong biyayang ito. Kasi ang isang maliit na sindi ng kandila sa panahon ng kadiliman ay magsisilbi ng liwanag sa lahat ng nangangapa sa dilim. Isang maliit lang pong kandila yan, pero kaya niya pong punuin kahit itong buong katedral na ito. Kahit isang maliit na kandila, hindi kayo madadapa sa dilim dahil merong sindi yung isang kandilang iyon. Kaya wag po nating mamaliitin itong biyaya nito na akala natin maliit, pero kapaki-pakinabang para sa lahat. Siguro bilang pagtatapos po, meron po ko dating kwento na ginagamit lagi at binabalik-balikan. Meron pong isang paligsahan. Sinabi doon, nagpapaligsahan at sabi, kung sino ang makapagpo-produce ng pinakamagandang butil ng mais, bibigyan ng napakalaking gantimpala. Binigyan sila ng 1 taon, nagsaliksik, nag-research, hindi ko alam kung ano-ano mga ginawa nila. Pagkatapos ng 1 taon, yung isang farmer na talaga nagsumikap, nanalo.
So binigay sa kanyang napakalaking premyo. Tapos, pagkatapos nun, di okay na sana. Pagkatapos nun, nakita nila, namimigay ng butil yung nanalo. Sabi nung judge, sabi ko, ba't mo pinamimigay? So next year niyan, kung magpapapaligsahan, marami ka ng kalaban. Ang sabi ng farmer, sabi niya, alam niyo po, oo nga, maganda yung butil ko ngayon. Pero yung butil po, kapag siya po ay namulaklak, at yung pollen po niyan ay dinala ng hangin, kung yung pumatak sa akin na pollen ay galing sa hindi magandang mais, hindi din magiging maganda yung mais ko. Kaya dapat ipangalat ko yung mais na maganda. Para kahit papano, ako'y mahahawaan din ng magandang butil, ng magandang pollen. Kaya nga sinasabi dito, oo, totoo. Pwedeng meron tayong magandang katangian, meron tayong yaman. Pero kung hindi naman natin ibabahagi, di lalaon, lulunurin yan, susukalin po yan ng hindi maganda. Meron po tayong maganda, ipangalat po natin, ipamigay natin, ibahagi natin, at sigurado po ako, hindi po ito babalik ng parehong anyo. Babalik po ito ng mas maganda pa kaysa sa ating inumpisahan. Pero kailangan nating umpisahan magbahagi. Magsitayo po tayo at ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hingin natin sa Diyos na matanggap natin ng maayos ang kadakilaan ng Kanyang paghahari. Ang ating itutugon sa bawat kahilingan, Amang humirang sa amin, maghari ka sa aming piling. Amang humirang sa amin, maghari ka sa aming piling. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang ang paghahari ng Diyos ang kanilang pahalagahan ng higit sa lahat at magsikap na ito ay mapalaganap sa lahat ng sulok ng daigdig. Manalangin tayo. Amang humirang sa amin, maghari ka sa aming piling. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang ang kanilang pagsisikap na maiayos ang ating lipunan at magawan ligtas ang mga mamamayan, ay maging tunay ng pakikilahok sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Amang humirang sa amin, maghari ka sa aming piling. Para sa lahat ng mga naglilingkod sa ating mga pagamutan
at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bayan upang ang kanilang pagsisikap ang maging tunay na pagpapalaganap sa paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang humirang sa amin, maghari ka sa aming piling. Para sa ating lahat ng mga Kristiyano, upang sa taong ito na ekumenismo ay ating pagsikapang tunay na maghari ang Diyos sa ating piling at unti-unting mamalas ang paglago ng pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang humirang sa amin, maghari ka sa aming piling. Para sa ating lahat na nanalangin sa linggong ito, upang ang ating araw-araw na dasal na mapasa atin ang paghahari ng Diyos ay dinggin ng pong may kapal at malasap natin ang ligaya at katiwasayan ng mga pinaghaharian niya. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang umirang sa amin, maghari ka sa aming piling. Sa katahimikan ng ating mga puso, idulog natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Ama naming nagpahayag ng kahalagahan ng iyong paghahari sa sandaigdigan, ibuhos mo sa amin ang iyong Espiritong Banal upang maglakas loob kaming talikdan ang lahat ng maaaring maging hadlang sa paglaganap ng kapaghaharing ipinahayag at itinatag ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba, nagmamahal sa'yo. Aking panalangin sa'yo, dambana, katulad ng halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alin na sa iyo rin nagmula, at ngayon aming inihahanda sa iyong dambana, upang sa aming ginaganap na pagdiriwang, ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan, at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan, at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakda ng magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan.
Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon ay pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Inebot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco naming Santo Papa. At ako ang inyong abang lingkod
at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Sa tagubili na makakagaling na turo at utos ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, lakas loob nating ipahayag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Katawan ni Kristo.
lilim ng iyong mga pakpak. Umawit akong buong galak. Aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang Hari, ang Diyos, siyang dahilan. Ang sa iyo ay nalako, galak yaong makakamtan. Ngunit ako, ikaw, habang naimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y aglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit, umaawit ako buong galak. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming kaligtasan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ay lumuhod at ating dasalin ang Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naaatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit, upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo. Iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulong kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque,
ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. magsitayo ang lahat. Maiksing announcement lang po. Araw-araw po, simula Lunes hanggang Biyernes, ang misa po dito ay alas 12 ng tanghali at saka alas 6 ng gabi. Pagdating po ng Sabado, simula po 12 o'clock, 2 o'clock, 4 o'clock, 6 o'clock, ito po ay anticipated mass na po. Para sa linggo na po ito. Ulitin po, 12 o'clock, 2 o'clock, 4 o'clock, at saka 6 o'clock p.m. Ang lahat po ng ito ay anticipated mass na po for Sunday. Ngayon sa linggo naman po, ang schedule po ng mga misa ay 6 o'clock, 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m. Tapos sa hapon naman po, 12 o'clock noon, 2 p.m., 4 p.m., at saka 6 p.m. Ganun pa rin po, 10% pa rin po yung pwede pong magsimba. Pero susundin pa rin po natin yung protocol, foot bath, temperature scan, contact tracing. Tapos kayo din po, ay patuloy po yung responsibilidad niyo. Yung face shield, huhugasan po yung kamay, at saka po social distancing. Ginagawa po natin ito para sa kaligtasan po ng lahat. Ang sa akin po, sinabi ko po sa diocese, sa mga kaparian, na ayaw ko, kung pwede sana, ay wag po sanang maging sanhi ang simbahan sa pagkalat ng COVID. So ibig sabihin po, tayo po, meron tayong responsibilidad na wag po ipangalat po ito. Kung meron po tayong nararamdaman, wag na po tayong pumunta. Kung tayo po ay yung edad po na pinagbabawal po ng IATF. IATF po yun na hindi po ng simba. Ng IATF ay ano yun po natin? Sundin na lang po natin. Ito po ay para sa wag pong kumalat po ang virus. Tapos po sa binyag, kumpil, yung pagpapa-anoint, yung funeral blessing, ipumunta na lang po sa office para magpa-schedule. So ang office po ay simula Martes hanggang Linggo, 8 to 12, tapos 2 to 6. Ngayon din po ay nagkakaroon din po ng may itinatayo pong kolumbari sa likod po in Shepherd's Garden and Resurrection. 552 crypts po ang itinatayo po doon. Kung gusto nyo pong magpareserba, sana hindi nyo pa po gamitin, pero kung gusto nyo pong magpareserba, ay punta na lang din po kayo sa office. Yung tungkol po sa balikhandog, ito po yung pagkakataon po natin mag-tithing, ay pumunta na lang po kayo sa office at magtanong po kayo ng detalye. Huli po, ang cathedral po ay nag-o-offer po sila ng face mask. May tatak yata po may tatak po ng Good Shepherd. 100 pesos lang po. Dito po sa religious store. Paalala lang po ulit, yung yaman ng ating simbahan, ang yaman ng Diyos ay binahagi na sa atin ng Diyos. Kailangan nating tuklasin, hanapin. Kailangan natin itong mapalabas sa atin. Maniwala tayo na binigay sa atin to ng Diyos. Kung kailangan pigain, pipigain. At hayaan natin na yung pagkakataon na ito ay lumabas ang mga iyon para tayo magkaroon ng kumpiyansa sa regalo ng Diyos. Para patuloy natin itong pagyabungin, payamanin, para ang kapakinabangan ay para sa sambayanan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon.
di ako mangangailangan ng ano pa mang bagay. Ako'y kanyang binubuhay sa mga sa gitna man ng dilig ng aking puso, kanyang daramahin, pagkat siya lamang ang tangi kong kaulayan sa lungkot at hirap ng buhay. Sa lungkot